mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, diba? Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, na-miss ko mag-vlog kasi recently puro tayo live eh. Na-miss ko lang din para para maiba naman, di ba? Anyway, kamusta naman kayo? Maraming salamat sa mga nanonood ng live ko from last night and the other nights and then yung kanina, no? Ang saya-saya lang, wala lang. Na-miss ko yung ganung yung ganung live, yung parang non-stop katulad nung last year nung Miss Universe Philippines, no? And na-miss ko rin kayo, di ba? Alam ko namang gustong-gusto yung nakikita ng live yung aking beauty, no? Anyway, ayan, no? Anyway, pag-usapan natin itong etong ating reyna na si Krishna Gravides. Huwag na tayo magpachumpik-chumpik pa, jiwa. Kasi may trabaho ako bukas ng umaga, mga buweks. Mag-uumpisa ako dun sa isa. So, ibuga na natin ito, jiwa. Ang ganda-ganda ng ating reyna si Krishna Gravides na lumalaban ngayon sa Telangana, India dito sa Miss World 2025 or 72nd Miss World, diba? Kitang-kita naman natin yung kanyang mga OOTD ay talaga namang hindi nagpapakabog ang ating reyna. Talagang kitang-kita natin yung mga katibayan na talagang pinaghandaan niya ito. Jiwa talagang, ay nako, gadalabas na ito si Krishna Gravides every day. Talagang plakadong-plakado ang kanya mga OOTD, di ba? Talagang nangangabog, palaban na palaban. Talagang hindi nagtitira ni abo, di ba? Sa kanya mga pasabog dito sa Telangana, di ba? Tulad niyang suot niya ngayon, nakikita niyo sa picture. Yan po ay gawa ni Mr. Mark Bumgarner, o di ba? Alam niyo, gustong-gusto ko talaga si Mark Bumgarner, no? Pag gumawa siya ng mga hindi siya more on hindi siya mas sequence na na mga yung mga designs niya, no, hindi siya mahilig sa mga sequence. Meron ding ilan-ilan pero mostly mga ganyan. Tapos ang ganda nung dating, 'di ba? Talaga makikita mo yung buong pagka anong tawag dito, kalibre din no mga gawa niya. Kumbaga, siya, elegante, no, yayamanin. Talaga magmumukha kang tao. Charot. Charito. But anyway, ayan nga, nag-post si Krishna Gravides kanina lang. Itong kanyang video na suot niya yung damit ni Mark Bumgarner. Ang ganda-ganda niya dyan, di ba? Kahit na anong aura, kahit na anong galawan, kahit na anong angles, talagang, face card talaga mga buweks, hindi nyo maitatanggi yan, no? Face card kung face card. Talagang hindi nagpapaawat itong si Krishna. Ang ganda-ganda ng katawan, ang ganda-ganda ng face, ang fresh-fresh niya. Talaga nag-glow siya dito sa Telangana, India. At nakikita ko naman na talagang inilalaban ng buong puso ni Krishna Gravides at kaluluwa ang bansang Pilipinas. Kaya dapat ay suportahan natin itong ating reyna para naman maramdaman niya na hindi siya nag-iisa dito sa Telangana, India, no? Sana iparamdam natin, ipakita natin yung suporta sa kanya kasi malapit na po ang Miss World Final sa May 31 na yan, di ba? Tapos ito nga, ang nakakatuwa lang dito sa ang nakakatuwa lang dito sa anong tawag dito sa laban nila sa Telangana, no? Hindi sila naburo sa hotel, 'di ba? Ang dami nilang pinupuntahan diyan ng mga magagandang lugar, 'di ba? Talagang ang ganda diyan sa India, no? Sana natuloy ako kaya lang medyo medyo late na nung nakapagdesisyon ako, no? Hanggang nagdesisyon na lang ako na pumunta ng Miss Universe Philippines. But anyway, nakakatuwa lang, sana yung mga organizations, no, ganyan, yung mga beauty pageants, 'di ba? Hindi sana binuburo sa hotel talaga yung mga candidates, 'di ba? Kasi parang yan masasabi ko yung beauty pageants para din siyang part ng may part din diyan yung turismo, no? Kung mag-host ng beauty pageants, yung ganitong bansa, dapat talaga nilalabas yung mga kandidata para na-expose yung mga tourism spots, no? Or mga tourist spots diyan sa bawat bansang nag-host ng pageant. Tulad na lang ito, si Krishna Gravides, ayan, lumabas siya. Hindi lang siya, no? Ibig sabihin, pati yung mga ibang kandidata. Nagpunta sila diyan sa, kung hindi ako nagkakamali, dito sinushoot yung
yung mga Bollywood movies, TV series. Ayan, itong lugar na ito, ang ganda-ganda dito. Parang ang sinasabi daw dito pwede kang mag-book online para makapunta dito sa lugar na ito sa Telangana, India, no? So diyan nagaganap yung kanilang mga shoots para siyang Hollywood, 'di ba? Iba talagang India, no? Meron silang Hollywood version. At ang ganda-ganda diyan, 'di ba? Talaga masasabi ko na tourist spot itong lugar na ito. At nakakatuwa lang na hinighlight din yan ng India, 'di ba, dito sa Miss World or ng Miss World, hinighlight nila ito para naman at least kahit papaano, pag yung mga tao na pupunta sa India, alam nila itong lugar na to. I believe dito sa India, ang ganda-ganda ng lugar na ito, no? Ang ganda-ganda ng bansang ito. Kumbaga, ang daming pupuntahan, no? But anyway, maganda yung lugar. Ang ganda rin naman ng ating kandidata. Talaga namang lutang na lutang ang kanyang beauty dito sa India at hindi ito nagpapakabog. Eto ha, mula aurahan, mula sa beauty, mula sa OOTD, hanggang sa OOTD, sa kanyang katawan ay talaga namang hindi nating maitatanggi na si Krishna Gravides ay laban na laban! Di ba? Talaga namang bumubula ang bunganga mga buwegs. So nagkaroon na naman nga ng interview itong si Krishna Gravides, no? Nagkaroon na naman nga siya ng interview sa isang Indian, hindi ko alam kung vlogger ito or media, pero nakita ko lang ito kanina. At pinatunayan na naman ni Krishna Gravides ang kanyang bunganga ay talaga namang handang-handa ng bumuga ng pangmalakasang apoy para dito sa kompetisyon sa Miss World na ginaganap ngayon sa Telangana, India. Panoorin nyo ito, mga buweks. Nilamo na mikropono at hindi nagtira ni Abon. Di ba? Panoorin nyo, 72 మిస్ వరల్డ్ కాంపిటీషన్లో ఫిలిపియన్స్ నుంచి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నటువంటి కంటెస్టెంట్ మనతో పాటు ఉన్నారు. ఆమె నేమ్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. అదేంటో ఆమెను అడిగి తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ ఇంట్రడక్షన్. హలో మ్యామ్, హాయ్, నమస్తే. Namaste, namaste. I'm so happy to be here. Thank you so much for having me. I am Krishna Gravidas from the Philippines. That's what actually I said that introduction. Like your name is similar to my our god. Yes, Oh. yes. I'm really privileged that I am named Krishna. I believe it's a Hindu god here. It's a god of love and compassion and protection, and I'm really happy to be named after him. That's great. And start with your yourself and introduce yourself. What childhood you've gone, and this is the biggest platform, right? So what kind of difficulties you face in? So I am Krishna Gravidas. I am from the Philippines, and back in the Philippines, I work as a model, as a brand ambassador, and a recording artist. So I recently signed with a recording label in the Philippines, and I am working on producing my own songs. And I hope to release a whole album this year. But yes, thank you so much. Yeah, I'm trying to be, but it's one of the things that I'm passionate about. But aside from that, I've been crowned last year, so I've been preparing for like almost a year for Miss 72nd Miss World, and I'm really happy to be here. I'm privileged to be a part of a legacy that's beauty with a purpose, and it's been. Beauty with a purpose later, but we want to Yes. know about your singing. Because we want to know what kind of albums you have, like what kind of music you like. Oh, I really love R&B. I also love pop music. So Sing a song. Yeah, please. it's not a pop music, but Your favorite. my favorite. I have a lot of favorite music, but I'm gonna sing a little bit. Okay. Okay. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live to play the game. Thank you. That's Thank great. you so much. And actually, you know the Indian music, right? There is a very traditional music. Did you try it before Indian music, like in tunes? Oh, I haven't, but I really love Indian music, especially the Bollywood songs. In my reels, in my posts, I use them a lot. So yeah, it's really just uplifting and so upbeat and so alive. I really love that. So, which song you most like in Bollywood? Oh, what's that? A lot of songs, of course. Yeah, there's a lot of songs. Yeah, but One favorite when you start like in Bollywood. oh,
I don't remember the title of it, but it's like Sultan, something like that. Yeah, it's a very upbeat music. Oh, that's great. That's Yeah. great. And you know the Bollywood movies, right? So, which is your favorite Bollywood movie, and who is your favorite actor? Oh, I'm really, I love Bollywood music, but with the movie itself, I'm still like learning more about it. Yeah. That's great. And let us know, like, purpose of beauty. You came here to present Philippines on the world platform. So, what is your beauty purpose? Oh, I lead an organization. It's called Color the World with Kindness. I started it in the year 2022. Its aim is to just pay forward the kindness that we've received. But as time goes by, it grew into a bigger family. It became a youth-led initiative where we worked and we collaborated with organizations that promote empowerment, youth empowerment, education, and also animal welfare. But last year, we decided to hop on our largest project, which is to help transform communities and to create a culture of kindness and understanding that each children should be supported and they should feel seen and they should feel loved. That's why back in our hometown in the Philippines, it's called Barangay Irisan, Baguio City. We worked on helping the 7 early learning development centers. We help them rebuild and repaint so that these children can have a more conducive learning facility, because those 7 daycare centers, it caters over 400 children and we only have 6 teachers in that community. But aside from that, because we believe that education and empowerment doesn't only happen in the schools in the walls of the schools, it begins at home. We identified a few families in that community and we help renovate and reconstruct their home so that the children will freely dream, like explore their imagination and just be children without worrying, living in unsafe conditions. And now I am really, really proud to say that we've helped rebuild 3 homes and 7 learning centers. Yeah. Wow, that was great things you are doing for your country, and all the best for your patient, and having a great days to you. Thank you very much, and thank you so much, Telangana, for having us, for being such a great host. It's been a really incredible experience, and we cannot wait to experience more of your hidden gems here and the beauty of the state. And message to your Philippine fans and country. Oh, to my kababayans, hello, mabuhay. I've been having the best time of my life here, and a huge part of that is because of your support and love. I really feel your love from the Philippines to here. So thank you so much for supporting me, and I hope that all throughout this journey and beyond this journey, you'll continue to support me as I do it too. Thank you so much. Have a nice time. Thank you so much. Have a good day. Wow! O, Jimboa, galing-galing sumagot ni Krishna Gravides, di ba? She knows. She knows her assignment. O, di ba? Talagang bumubula ang bunganga. Hindi na may mental block, hindi kinakabahan, di ba? Talagang, ay naku, kulang na lang lamunin niya rin pati yung nagtatanong. Charot. Nakakaloka lang yung nagtatanong kasi parang ipinagduduldulan talaga. Yung sa India, kanina pinapakinggan ko yung mga boys ilang beses. Pinagduduldulan talaga yung sa yung kung alam ba ni Krishna yung Bollywood or yung mga movie at saka yung mga music, di ba? Hindi naman lahat alam yon. Kumbaga kahit naman ibang bansa hindi nila alam, di ba? Kumbaga medyo na lang ako doon, di ba? Pinagduduldulan talaga yung Bollywood, di ba? In fairness naman dito kay Krishna, nakakatuwa naman kasi kahit na papaano, well, obviously, walang baon si Krishna, di ba? So, obviously, wala siyang baon, di ba? So, hindi na siya, well, sana at least nag-memorize siya ng few lines, no? Ang kanta sa India, di ba? O kaya, some movies na sana siya sumilip-silip, di ba? Obviously, hindi talaga siya naganda. So, ayun, sana naganda siya, no, para pang eme-eme din. Pero okay lang yan. At least, naging totoo naman siya sa sinabi niya na meron naman siya mga ginagamit. Meron talaga siya mga ginagamit na mga audio sa India, 'di ba? Yung katulad nung Asoka, ano ba 'yung Asoka ba 'yun? 'Di ba nakita ko na ganyan-ganyan siya.
Pero syempre, hindi naman siya yung parang siguro thorough na nakatutok sa ano sa ibig ko sabihin sa movie or sa music ng India, no. So anyway, kahit papaano nasagot naman ni Krishna Gravides ng maayos at ng polite, 'di ba? Yung tanong nung naging interview tungkol sa India, 'di ba? So okay lang 'yan. So siguro hindi naman 'yan maaano sa score, no. So nakakatuwa lang, syempre, nag-i-stay si Krishna Gravides sa kanyang core and of course yung kanyang binanggit niya yung kanyang advocacy na buti yan maganda yan binanggit niya na isang buong taon na siya o mahigit na alam niyo yun na nakatutok dito sa advocacy niya, di ba? Maganda yan na binanggit niya para alam din ng iba, no? Hindi katulad ng iba na bigla na lang sumulpot diyan, charot. Di ba? So at least alam ng malalaman ng the whole world, no? Kung lalo na itong si ano, si Julia Clarete, no? Malaman niya na gaano nakatagal diyan si Krishna sa ano na 'yan. Sa anong tawag dito sa advocacy niya na talagang pinaghirapan niya, no? Kumbaga kitang-kita mo na she's very knowledgeable diyan sa kanyang advocacy, 'di ba? So alam na alam niya talaga kung kumbaga obviously, tutok si Krishna Gravides diyan at yan ang importante. Hindi katulad ng mga ibang beauty queens, pag tinanong mo sa advocacy nila, halos malito-lito ka na dun sa mga pinagsasabi nila. Kasi nga, yung iba diyan, alam niyo yung parang eme-eme na lang na may advocacy, no? Paglalaban na ng international pageant, di ba? May mga ganun-ganon, kaya hindi alam kung ano yung sasabihin din sa ano, pag may mga ganyan na, pag may mga ambush interviews na, mga ganyan-ganyan, no? Yung iba pa nga, minemorize, hindi pa masabi. Ilang taon na memorize, hindi pa rin masabi ng buo, di ba? Nakakaloka. But anyway, kudos dito kay Krishna Gravides. Talaga namang bumubula ng bonggang bunganga, di ba? Kulang na lang, lamunin ng mikropono, pati yung nag-i-interview at hindi magtira ni Abon, di ba? Talagang ang lakas-lakas ang laban natin dito sa Telangana, India. Nakikita ko na pangmalakasan si Krishna Gravides, ang ganda-ganda niya, nag-glow siya talaga dito sa India. Kitang-kita na talagang Pinay na Pinay, ang buong kalibre, ang buong beauty, no? Beauty, body, brain, isama mo pa yung behavior, kahit na business pa yan, no? Talagang panigurado itong si Krishna Gravides. Kung siya maokoronahan as Miss World ngayong taon, magle-level up ng bonggang-bongga ang Miss World. Diyan maglalabasan yung mga supporters na mga Filipino pageant fans, no? Ganun naman tayo. Pag may nakoronahan, syempre, umiingay ang organization, no? Dito kay Krishna Gravides, panigurado, walang talo si Mama Julia, di ba? Walang talo ang Miss World Organization dito kay Krishna Gravides, di ba? Kaya naman, baka naman, di ba? Baka naman, alam nyo na, di ba? But anyway, ito naman, no, nakakaloka naman ito. Dito naman tayo kay Kenneth Kabungkal, o di ba? Talaga naman, naganap na pala itong kanilang Supra Chat ng Mr. Supranational. At talaga din naman, ito rin naman si Kenneth Kabungkal ay hindi rin naman nagpapakabog sa mga bugahan, di ba? Talagang ayaw ding magpaawat at talaga namang kitang-kita na mukhang nakapaghanda rin itong si Kenneth Kabungkal sa kanya mga bugahan dito sa Supra Chat, di ba? Talagang hindi rin tayo pinahiya nitong si Kenneth at talagang panigurado gusto rin nitong masungkit ang titulo dito sa Mr. Supranational, di ba? Wala pa tayong title dyan, baka siya na maasungkit kung papalarin, di ba? Pero mga boys, nakita ko rin ang mga kandidato ng mga ibang bansa, yung Vichin, yung Indonesia, yung Thailand, mga boys, ang gagwapo. Talagang mga ripe din ang katawan, ang gaganda ng mga katawan. Pero syempre, kailangan pa rin, bumubuga ka dyan, di ba? Hindi puro katawan lang, hindi puro itsura lang, di ba? In fairness naman dito kay Kenneth Kabungkal, medyo maganda-ganda naman yung bugahan niya, no? At saka kilala ko yung nag-train sa kanya. So, kudos sa nag-train sa kanya. Ayan ang ating kaibigang si ayaw niya pala pabanggit yung pangalan niya. So, wag na, basta friendship ko yan. Anyway, eto nga yung mga bugahan ni Kenneth Kabungkal. Ayan, dito sa Supra Chat, lumalaban din ang lolo nyo, o Jimba. Eto, pakinggan nyo ito. Panoorin nyo ito, And welcome to the Mr. Supranational 2025 experience. Can you please briefly introduce yourself? Hi Ivan, hi everybody. My name is Kenneth Vincent Kabungkal. I am 25 years old and I will be representing the beautiful country of the Philippines. I am born and raised, to be exact, in the city of Gentle People, Dumaguete City. My parents are both fish vendor. We are a family of fish vendor.
and I grew up in the market. Through perseverance, hard work, and teamwork together with my parents, I managed to finish my course in civil engineering and also my other course, which is in butchery or meat cutting. And today, I work so hard because I want to fulfill my parents' dream, and also I want to remove poverty in the family. Fun fact, or a happy fact, or a good news rather, I am the first one in the family who graduated or finished college. Kenneth, thank you very much for sharing your life story and for this introduction. We're looking forward to hear some more exciting things from you a bit later on. Meanwhile, welcome to the Super Chat. Nakakaloka naman itong si Kenneth Kabungkal, di ba? Tinatanong pa lang siya sa introduction niya, talagang tuloy-tuloy na bumula ng bungang. Life story ng binuga, di ba? O, di ba? Ayaw niya ng pagsalitain ng host na pangangana sa kanya, di ba? Sana all napapanganga dito. Anyway, ang cute-cute naman ni dito ni Kenneth Kabungkal. Mukha siyang malinis na malinis dito, 'di ba? Ang gwapo-gwapo niya dito. Ang ganda ng backstory niya. Actually, hindi ko alam yung backstory niya ano tawag dito, vendors ba? Kung hindi ako nagkakamali, yung kanyang parents. And then, siya ay nagtrabaho sa palengke, kaya naman pala ganyang kaganda ang kanyang katawan, di ba? Ang daming binubuhat nito. Kailan kaya niya ako bubuhatin? Charito. Jimwa. At ayun nga, nagsumikap siya, nakapagtapos, o di ba, engineering, o di ba? Talagang may dedikasyon at talagang pinapahalagahan ang edukasyon, 'di ba? Ang galing, ang ganda nung ang ganda ng credentials, of course, bukod dun sa natapos niya sa pag-aaral, and of course, lumaban na rin siya ng international pageant at nag-first runner up nga ito, 'di ba, nung last year lang sa international pageant, at ang nag-title doon ay si Venezuela. O di ba? In fairness naman ang ganda ng credentials, ang ganda ng backstory. Talagang nakikita ko dito kay Krishna Gravides, and of course dito kay Kenneth Kabungkal, na talaga namang buong-buo ang loob para ilaban at iwagayway ang bansang Pilipinas sa international pageant, di ba? Talagang handang-handa sila. Hindi sila matutulog lang, mga Bwex, no? Hindi sila magpapahinga. Talagang lalaban ng Pilipinas dahil tayo ay may sash factor. At talaga namang masasabi ko na tayo ay powerhouse country sa mundo ng pageantry sa Asia, di ba? Talagang kampante ako, talaga nakikita ko na ang Pilipinas, pag meron tayong mga kandidatang ganyan, Mr. Man or Miss, talagang hindi mapapahiya ang ating bansa sa ating mga candidates na lumalaban dito sa international pageants. Jimwa, mapa-beauty man ito, or kung anumang looks diyan, handsome, beautiful, or whatsoever body, lagi tayong merong bala, lalong-lalo na pagdating sa ating mga bunganga ng ating mga kandidata, di ba? Anyway, mga Bwex, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabi? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang new mga opinyon. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga Bwex, and I love you all. Bye! See ya!